Bini muling nabash dahil sa parang diring-diring pagkain ng mga pagkaing Pinoy. Yan po yung ating bibigyan ng komento, reaction, opinion sa araw na ito. At ang video na yan ay galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel, bisitahin lang po. At syempre, huwag niyo rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at i-hit ang notification bell para lagi kayong ma-update pag may mga bago tayong video. Disclaimer lang po, mga tagapanood. At ang akin pong gagawing reaction ay based po sa kung ano yung aking naiintindihan sa video na bibigyan natin ng reaction. So, huwag na natin patagalin ito mga tagapanood. Simulan na natin ang ating reaction video sa araw na to. Let's do this! Welcome back sa aking channel, Bunny Girl Group binatikos matapos tumikim ng mga pagkaing Pinoy kung saan nasobrahan sa kaartehan, dahil tila direng-diri sa mga pagkaing Pinoy, panuurin at pakinggan ang buong detalye. Inulan nga ng samut-saring batikos ang Nations Girl Group o mas kilala bilang P-Pop Bunny Group, matapos nilang sumalang sa People vs. Food, na kinikilala umano bilang numero 1 food and cooking destination. Sa isang episode kasi ng nasabing show kamakailan, ni-rate ng Bunny ang ilan sa iconic Filipino snacks matapos nilang tikman ang mga ito. Sa isang episode kasi ng nasabing show kamakailan, ni-rate ng Bunny ang ilan sa iconic Filipino snacks matapos nilang tikman ang mga ito. Ilan sa mga inihain sa kanila ay kwek-kwek, isaw, yema, Betamax, mamon, turon, taho, balot, hopya, baboy, at marami pang iba. Ang mga pagkain ito ay kilala bilang mga food trip ng mga Pinoy na madalas makikita sa gilid-gilid kung saan ay halos lahat ng Pinoy ay paborito ang pagkain na ito, dahil sa sarap at mura pa. Pero nang tikman nga ng Filipino Pop Bunny Group ang mga ipinagmamalaking pagkain Pinoy, ay tila direng-diri sila. At akala mo ngayon lang nila natikman ang street food, yung isa ay akala mo ngayon lang nakakain ng street food. Lalo na yung nalaman niya na ang kakainin niya ay ang balot, makikita sa video ang kanyang reaksyon, na tila napailing pa at sinabing oh no. Pero sa isang video nung hindi pa siya ganun kasikat ay makikitang sarap na sarap si Bunny Colette sa street food at napapakawag pa ang kamay dahil sa kinakain niya. Kaya naman dahil sa kanilang naging reaksyon ay inulan na naman sila ng samut-saring batikos dahil akala mo daw ay hindi nanggaling sa hirap, at piling rich kid daw na akala mo hindi alam ang mga pagkain Pinoy. Buti pa daw ang bilyonaryong si Ramon Ang, kahit sobrang yaman ay alam ang mga pagkain pangmasa, pero ang Bunny daw ubod ng kartihan. Ayon pa sa ilang netizens na baka gusto lang daw nilang pag-usapan, dahil paunti-unti na daw nalalaos ang kanilang grupo, kaya naman gumagawa ng issue. At heto pa ayon sa ilang netizens, pansin mo pag ang mayayaman pag nakatikim ng mga street food amaze na amaze sila sa lasa, pero ang mahirap daw na umangat lang ng kaunti pag kumain ng pangmahirap, ay akala mo ngayon lang nakatikim ng street food. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Alam niyo, sa totoo lang mga tagapanood, sa dami ng gusto kong sabihin patungkol sa issue na to, baka abutin tayo ng 1 oras o 2 oras. Kaso nga lang, masyado nang mahaba yan. Kaya sisimplihan ko na lang mga tagapanood. Sa totoo lang, kung ikaw ay isang hindi naman sobrang yaman talaga, at hindi ka naman ganun ka bilyonaryo, kahit nga mga bilyonaryo, mga tagapanood, alam ko, kahit papaano, nakakatikim din sila ng mga pagkaing Pinoy na street food. But, tama nga sinabi ni Showbiz Trend Update, yung iba nga tuwan-tuwa pa. At hindi ko maintindihan talaga sa pagdating sa mga taong nasa showbiz na, 'di ba? Sumikat sa showbiz ay nagiging maarte na. Kasi yun yung parang yun yung parang nagiging trend ata sa mga nagiging sikat ngayon eh. Yung lalaki na yung ulo, feeling ay naku, hindi ako nakasubok ng ganyan, yak, yung kaartihan dumarating sa buhay. 'Di ba? Buti sana kung walang mga nakaraang video na nagpapatunay na kumakain sila ng mga ganyang pagkain. Di ba na okay sa kanila yan? At okay sana mga tagapanood kung talagang lumaki sila na sobrang yayaman sa buhay, sobrang milyonaryong ganyan. Di ba ganun yung level na talagang hindi nila nakikita yung mga ganyang pagkain. Di ba okay lang po yun eh. Ang kaso nga lang, kung ikaw naman ay lumaki lang din naman na mahirap, pero sabihin na natin hindi naman ganun kahirap, yung tama lang sa buhay, imposible naman na hindi mo naranasan yung mga ganitong pagkain. 'Di ba? At isa pa doon talaga mga tagapanood,
pagkakataon mo na sana na i-promote yung pagkaing Pilipino. 'Di ba? Nakakalungkot lang kasi napanood ko 'to na nag-rate pa sila ng 0, may negative pa nga silang ni-rate na pagkain Sa totoo lang po mga tagapanood, yung grupo o yung mga artistang tumatagal sa showbiz, yung mga taong nagpapakatotoo. 'Di ba? Na walang kaik-ikan na ipinapakita sa tao. Yun po yung nagtatagal. Pansinin nyo po yan, mga tagapanood. Etong bini na to, hindi ko alam kung eto na yung simula lalo ng pagbagsak nila kasi tuloy-tuloy yung issue nila Pero ang masasabi ko lang po sa ginawa nila, may sinayang po silang napakagandang pagkakataon. Sila po mga tagapanood, ito'y comment at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood.